masakit yung muscle. Anong nangyari? Pagising mo sa umaga, matigas na. Kasi ang budo natin sa spine, pagka umatras ka nito at bumalik, walang fracture. Kaso lang pagkakaroon mo, napulit na yung spinal cord. Paralyzed ka. Lagyan mo ng tuwalya, then warm compress para di ka mapaso, nag-i-increase ang blood supply. Nag-relax ang muscles. Hello mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. Again, I am Glenn, your Managing Director, and with me today is our Medical Director, Dr. Anthony So. So ngayon, pag-uusapan natin yung medyo menor-menor lang ng mga kondisyon. So nung mga nakaraan, medyo mas seryoso. This time, yung may discomfort pero hindi naman life-threatening or nate-threaten yung ability nating maghanap buhay. Ano ito? Well, napaka-common. Ito ang tinatawag na stiff neck. So Doc, sa madaling salita, ano po ba nangyayari sa atin pag may stiff neck tayo? Ayun, pagka stiff neck, ibig sabihin, nasaktan ka or natutulog ka, hindi mo alam. Lalo na pag nanginom ka, sa isang side lang, nabawasan ng blood supply or masakit yung muscle. Anong nangyari? Pagising mo sa umaga, matigas na. Kasi ang muscles, yun ang pag tumitigas para ma-protect niya yung ugat natin sa likod, yung spine. Kaya nga kailangan titigas siya. Yan ang stiff neck. So kung medyo awkward po yung position nating natulog or yun nga, dahil lasing ka, medyo hindi mo na alam yung position ng katawan mo, yun ang natural instinct, kumbaga reflex ng katawan. Titigas siya para protektahan yung nerves natin na napakahalaga natin yun. So Doc, ang stiff neck, very common, uncomfortable, pero normal pa rin naman, di ba? Not threatening sa general health. Meron po bang mga mas grabbing version to? Ay, oo. Yun, pagka medyo hindi na bata, usually, arthritis, osteoarthritis, yun. Ngayon, yung buto, yung sapatilya, yung buto, lumilito yung sapatilya, naiipit yung gant, kaya ka masakit. So, ito po yung mga disc natin sa lieg, Doc? Isa na yun. Isa na yun. Yung sinasabi mong slip disc. Tama po, coach. So, pag lumabas yun, namamaga, ang sakit. Yung kailangan pa, maoperahan pa nga eh. So talagang masakit talaga. Talagang mag-i-stiff neck ka talaga. Kasi mag-guard yung muscles para hindi maipit yung ugat. Okay. So hopefully, hindi nyo naman na-experience to. Pero siguro sa mga nakatatanda ho, yun, sabi nga ni Doc, minsan numinipis na yung mga ligaments o yung mga cartilage sa gitna ng mga buto. Pag nagdikit ang buto, yun yung nagtitrigger ng pag-i-stiff neck natin. Hopefully, hindi. Sa aksidente po ba, pwedeng makuha rin to? Yes, kung may aksidente ka yun. Lalo yung whiplash injury. So, ang whiplash injury nakakatakot kasi pagkabiglang untog, kasi ang budo natin sa spine, pagka umatras ka nito at bumalik, walang fracture. Kaso lang pagkakaroon mo, napunit na yung spinal cord. Paralyzed ka. So, ingat po. Pagka konti lang, yun, mag-i-stiff neck ka doon. Kasi dahil doon, masakit. Kahit na walang spinal cord injury, may stiff neck. At kung minamalas-malas pa, syempre may mga iba, minsan may tumutubong mga pangit na bukol or what na naipit ang ugat, kaya nga nag-stiff neck. Doc, sa whiplash, ito yung yung gumanon bigla yung leg mo or gumanon bigla? Yun. Pag ganun, dalawa yun. Pag ganun, pagbaga, gaganon ka, tapos mabalik. Pagkatanggal, balik, ako, spinal cord. Naalala ko kasi ang whiplash na yan, yung nakalaban ni Pacquiao, si Keith Thurman. Sabi niya, na-aksidente siya ng gano'n na nabangga sila from the back tapos nag-whiplash. Kaya daw hindi siya kasing lakas ng nakalaban ni Pacquiao. Yun ang dahilan niya. Ewan natin kung totoo yun. Yun lang. Anyway, yun po. Sana hindi naman gano'n yung mga sa inyo. Sana yung common na stiff neck lang. So, itong stiff neck, I'm sure marami sa inyo na nanonood nito, nakaranas na nito at one point or another. I think other than, nasaktan yung neck mo tsaka yung natulog ka ng awkward yung position, minsan yung mga sudden movements, herky-jerky, magtitigas din at pagiging masakit. And limited yung mobility, no? Yes, coach. So, pag na-experience po natin itong stiff neck na to, alam naman natin, nakakainis to, lalo na pagising, tatrabaho ka, hindi ka makagalaw. Ano ho ba yung treatment na pwede nating i-apply para ma-ease or mapabilis yung recovery natin? Okay. Usually, maglagay ka ng warm compress. Kasi pag nag-warm compress ka, lagay mo ng tuwalya, then warm compress para hindi ka mapaso, nag-increase ng blood supply. Nag-relax ang muscles. Ganun lang. Ganun lang. Napakasimple ho. Yes. Usually ho, mga gano'ng katagal ang pinatagal ng stiff neck, Doc? Stiff neck usually dapat 1 day to 5 days lang. So, as long as 5 days, meron ganun, Doc. So, mako-consider pa po natin na normal yon. Yes.
Pag tumagal ho ito, ano pong dapat natin gawin kesa sa 5 days? Kung mga 6 days na, andyan pa rin yung pain, ano po dapat? Okay. Usually, pag nagpatingin sa mga doktor, ang bibigyan ng mga doktor, number 1, matigas eh. So, muscle relaxant. Yung Eperisone, para ma-relax ang muscles, or yung Orphenadrine. Yung Eperisone, ingat lang kasi nakakasikmura. Mas mura siya. Yung Eperisone, Acidic mura po siya. ba? Acidic talaga yun. Dating bagong-bago pa ako, pumunta sa akin eh. Binigay ko Eperisone. Bumalik sa akin kinabukasan, galit na galit. Bakit ito binigay mo? Blablabla. Nagtanong siya sa mga ibang doktor. Yun rin ang binibigyan ng ibang doktor. Kaya nga pagbalik, mabait na siya sa akin. Kasi siyempre, hiyang-hiyang sa pasyente. Tinanong ko naman, sinisikmura ka ba? May allergy ka ba? Sabi niya, wala. Di yan binigay ko, hindi hiyang sa kanya. And pangalawa, yung Orphenadrine naman mas okay, mas hindi nakakasikmura. Kaso lang medyo may konting kamahalan. Kaya nga, niwiway natin nga. Pili ka lang, gastos o sikmura. Parang doon na ako sa gastos ng konti kung hindi naman grabe yung mahal. Pero kung grabe. Oo. Pangalawa, hasta yung mga NSAID na sinasabi natin. Yung ibuprofen, o yung mga naproxen, yung mga diclofenac para matagal yung pamamaga. Pag natagal pamamaga, mas maganda. Okay. So, Doc, Yes. ang stiff neck or ang neck pain po ba, kailan natin masasabing parang di na stiff neck to? Something more serious? Hindi. Kung matagal na, 1 week or 2 weeks na, edi patingin na kayo sa doktor. So, hopefully, hindi naman naaabot sa ganun. Pero, if it lasts that long, maybe it's something else. So, hopefully not. Anyway, yun lang po. Napakasimpleng topic, napaka-common, pero alam natin, minsan abala sa trabaho itong ganito. Kaya minabuti na naming pag-usapan at nang mabigyan din kayo ng advice ni Dr. So about this one. Anyway, again, this is Glenn of Medico.ph in behalf of my partner, Dr. Anthony So, saying stay healthy, stay safe, and see you sa next episode. Bye-bye!